Sa kahabaan ng Mountain Road ng Martinsville sa New Jersey, isang puno ang napabalot ng kababalaghan at iniiwasan ng karamihan, lalo na pagkagat ng dilim. Ang punong ito ay tinatawag na Devil's Tree. Samahan niyo akong alamin ang pinag-ugatan ng kwento ng punong ito kung saan nagsanga-sanga na ang iba't ibang makapanindig balahibong kwento tungkol dito. Isa sa pinaka-kinakatakutang lugar sa New Jersey ay isang parke kung saan naroon ang isang oak tree na pinaniniwalaang isinumpa at ang iba naman ay itinuturing itong isa sa mga lagusan papuntang impyerno. Ayon sa mga matatanda, nagsimula daw ang lahat ng pinatay ng isang magsasaka ang kanyang buong pamilya at pagtapos noon ay dali-dalian siyang nagtungo sa isang puno at doon nagbikti. Kaya magmula noon, ang kaluluwa ng magsasaka ay pinaniniwala ang nanirahan na sa puno at kung sino man ang magtatangkang galawin o putulin ang puno, kapahamakan lang ang sinasapit ng mga ito at ang iba ay nauuwi pa sa kamatayan. Lumipas pa ang panahon, naging saksi ang puno sa pagtatag ng KKK o Ku Klux Klan sa New Jersey noong 1920s. Ang punong ito ang ginamit ng mga miyembro ng KKK upang ipikti sa mga sanga nito ang mga African people at ilang alipin. Dahil doon, ang mga dumanak na dugo ay lalo pang nagpasidhi sa kababalaghan sa puno. Ang mga ilan sa mga napapadaan sa lugar tuwing gabi ay may namamataan ng mga taong nakabigti sa mga sanga ng Devil's Tree. Wag na wag mo raw itong tatangkaing akyatin tulad na lang ng nangyari sa isang lalaki na nagngangalang Steve. Isang hapon nang maisipan niyang akyatin ang puno at di nga nagtagal, may narinig daw siyang kakaibang ingay na tila nagmumula sa loob ng puno na animoy mga taong sumisigaw. At batang nagtatawanan. Maya-maya pa, nakarinig siya ng malakas na tunog. Nabali na pala ang kanyang sangang tinutungtungan. Dahil doon, nagtamo siya ng ilang bali sa katawan. Ang mga taong sinubukang pumutol ng sanga ng puno at iuwi ito, kamalasan at karamdaman lang ang kanilang sinapit at nangingitim naman ang kamay ng mga taong ginagawa itong palikuran. Kapansin-pansin ang mga ilang bakas ng palakol at chainsaw sa puno na palatandaan na ilang beses na rin itong tinangkang putulin, ngunit hindi natatapos ang pagputol dito dahil napapahamak lang ang taong nagtangkang gawin iyon. Ang lokal na pamahalaan noon ay nais ayusin ang lupang kinatatayuan ng puno at kailangan itong putulin, ngunit di kinalaunan, nagpasya na panatilihin na lang ang puno doon.